Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey at samahan niyo akong muling magnilay sa salita ng Diyos. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata 10, talata 25 hanggang 37. At ang kwento natin ngayong araw na ito ay tungkol sa mabuting Samaritano. Marahil alam na po nating lahat ang kwentong ito. At maraming beses na nating narinig. Pero nung muli ko pong mabasa ito, naalala kong isang kaibigan. Tinawag ko siyang Ed Samaritano. Kasi itong kaibigan ko na to, mahilig sa kotse, mahusay magkumpuni at medyo nagre-racing paminsan-minsan. Pero dahil dyan, may skill siya, magaling siyang mag-ayos ng sasakyan. At sa tuwing daraan siya ng EDSA, ay hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na huminto, tumabi, at tumulong sa mga taong in distress, nahihirapan dahil nagkaroon ng konting car trouble. Isang beses pa nga itong kaibigan ko na to, sa pagnanais niyang makatulong, yung distressed couple na nasa isang sasakyan ay sinubukan niyang ito. Pero dahil sa kanyang pagtulong ay nilapitan pa siya ng mga traffic enforcer at tangkang aarestuhin o titikitan dahil hindi daw pwede magtow ang private vehicle. Tama naman yun, subalit ang gusto kong puntuhan dito ay ang puso ng aking kaibigan na isang Ed Samaritano. Walang pag-iimbot sa kanyang pagtulong, talagang tagos sa puso yung pagnanais na makapagbawas ng kahirapan ng kanyang kapwa. Mga kapatid, hindi ba ito rin ang pinupunto ng mabuting Samaritano? O kung titignan natin ang pagbasa, yung nagtanong sa Panginoong Hesus kung paano makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi niya ay, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at tumulong ka sa kapwa at sumunod sa akin. Mga kaibigan, kung titignan natin, mas malalim at mas matinding pagbibigay ng sarili ang ginawa ng Panginoong Hesus sapagkat inalay niya ang buhay niya para mawala tayo dun sa distress ng kasalanan. Hindi ba? Pero dito sa kwento ng mabuting Samaritano, ang ipinapakita lang ay ang ating pagtulong, ang ating tunay na pagkalinga sa ating kapwa. Kaya mo bang maging mabuting Samaritano? Yan ang panawagan sa lahat ng nananampalataya kay Jesus. Pagnilayan natin, pag-isipan natin, isa-isang tabi na natin yung mga excuses ng hindi pagtulong sapagkat marami tayong makikita. Hindi ba kung anong hinahanap mo, makikita mo? Sana ay mahanap natin sa ating puso ang tunay at wagas na pagtulong sa kapwa. Kapatid, naantig ba ang puso mo ng pagninilay na ito? Kung ganon, success na naman tayo. Muli inaanyayahan ko kayong samahan kaming maging boses ng pag-asa. Ikalat natin sa social media, i-like ang Landas ng Pag-asa sa Facebook at ipamalita ang mabuting balita. Muli ako po si Joey at pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.